nandito tayo mga kabayan, no? At pupunta tayo sa bahay ng tatay. Pwede po? Tara. Kasi ang ginagawa nyo, nagbibenta kayo ng kalakal para pambili nyo ng alak. Araw-araw po kayo umiinom ng alak? Oo, naglalasing na lang ako. Bakit naglalasing po kayo? Para maganda yung buhay. Ay, doon nakatira si Tatay Rogelio na akala mo mga kabayan, no? Ay basurahan. Talagang tambak sa basura. At nandito yung kanyang kubo-kubo, tabing-tabing, kung saan dito siya nakatira. So, ano po bang alak iniinom nyo, Tatay? Sa Miguel lang. San Miguel. Gin. Ah, Pinigraduate ako. ano po yon? Pinigraduate ako. Wow, so matalino kayo, Tatay. PME graduate kayo. O ano po nangyari? Nakapag-servisyo po kayo? Siyempre, sa 32 years sa Israel, 30 years in service. 32 years in service. So meron kayong pension na tatanggap. Oo, meron din. Magkano ang natatanggap yung ngayong pension, Tatay? 100. 100,000? 100 piso. 100. 120 sa ano. Anong nangyari po, Tatay? Isa kayong dating PMA graduate, 32 years in service. Tapos bakit ganito ang nangyari sa atin ngayon sa buhay? Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko lang magbigay ng reaction sa isang viral na vlog sa YouTube. Ipinost ng isang charity vlogger. Okay, so parehas ko, charity vlogger din ako. Si Madam Lori Aquino Talita. It was posted 2 weeks ago. At meron na siyang 358,000 views. Ang title is yung caption. Ang thumbnail, yung nilagay ko ring thumbnail ko is dating PMA graduate, anong nangyari, nakatira na sa basurahan. Yon ang thumbnail. At ang title, PMA graduate daw si Tatay. So ako, na-attract ako doon sa thumbnail at title na what happened na ang isang PME graduate nakatira sa basurahan. Kaya nanood ako kahapon. At ito, tapos ko nang napanood at gusto kong magbigay ng reaction. Una, dito sa charity vlogger, saludo ako. Madam Lori Aquino Talita, meron na siyang 366,000 subscribers. Isa na ako doon. Bagong subscriber ako ni Madam Lori. Maganda yung ginagawa niya na tumutulong siya sa mga nangangailangan. Itong nakatira sa basurahan na allegedly PME graduate, binigyan niya ng mga food items. Kaya saludo ako. Kaya lang, gusto kong magpaliwanag kasi pag walang paliwanag, itong vlog na ito, baka it might destroy the good image of the Philippine Military Academy. Hindi ako makapaniwala na ang isang PMA graduate ay magiging basurero at lasinggero. Kasi ang naipro-project na image dito ay PMA graduate, basurero, lasinggero pa. Ay hindi naman po ganun ang PMA graduates, ano? Hindi ako PMA graduate. But how I wish na sana nakapasok ako sa PMA at nakagraduate. Kung may time machine, kaya kong i-time machine, gusto kong baguhin ang buhay ko. Gusto kong makapasok sa PMA at mag-graduate at matawag na PMA graduate. Kaya lang, I missed the opportunity. Hindi ko alam ang tungkol sa PMA noon. Kaya after graduation from high school, diretso ako sa college. Hindi ko alam na pwede palang mag-aral sa PMA at maging isang sundalo. Okay, so, napakahirap po ang magiging isang PMA graduate. O kahit na lang yung maging PMA cadet. Napakahirap po. Cream of the crop
ang makapasok sa PMA. I was assigned at the Philippine Military Academy noong 2006 to 2009, more than 3 years. Every year, sumasama ako sa pag-entrance exam ng PMA cadets. August, ngayon, no? This is the month, August, na nagpapa-exam ang PMA. Ang daming aplikante. Nung nandun ako, mga pinakamababa, 10,000 applicants. Ang nag-apply, then screening. Ang mag-exam, mga ang 10,000 pala ang mag-exam, ang mga applicants halos 50,000. Ang applicants after screening, mga 10,000 more or less ang nag-exam. At ang makakapasa, yung written, medical, oral interview, 300 cadets lang ang tatanggapin every year. So, ganun po katindi ang PMA. Kasi ito po ang ating premier military institution. Dito po nanggagaling ang leaders ng ating bansa. Sa ngayon, sino ang mga PMA graduates na nasa gobyerno? Secretary Anyo, the National Security, yung National Security Advisor. Dating DILG Secretary. Itong Presidential Peace Process Advisor, General Galvez. Ang daming products ng PMA na talagang they have served well. Sa aking experience, 99.9% of PMA graduates ay talagang full of character, integrity, and everything. 0.1% lang yung mayroon ding mga buluyagon, mga isang PMA graduate na hindi ako ganahan, yung Trililing. Hindi ko na lang bagitin. Yung naging senador. PMA graduate yun. But, lang yun. Isolated case. Kaya, imposible na ang isang PMA graduate maging basurero, lasinggero pa. Okay. So, bakit naman itong si Ma'am Lori, gumawa siya ng thumbnail na hinighlight pa niya ang dating PMA graduate nakatira sa basurahan, anong nangyari? Okay. So, ito ang analysis ko. Kasi yung si Tate Rogelio, yung binigyan nila ng tulong, yung kawawang siya mismo ang nagbanggit nga, PMA graduate ako. Sabi niya. So, na-shock naman itong vlogger, hala, PMA graduate kayo, matalino pala kayo. Yun, alam nitong charity vlogger na hindi ka makapasok sa PMA kung hindi ka matalino. Matalino pala kayo? Tapos sinabi nitong si Tate Aurelio, 32 years ako in the service. Pwede. Ibig sabihin, nag-retire. Magkano ang pension mo? Kasi kung totoo na PMA graduate siya at 32 years in the service at may pension, bakit nasa basurahan? Magkano ang pension mo? Ang sagot niya is 100 pesos. Wala na ito. Hindi ko ma-blame si Ma'am Lori, yung charity vlogger. Baka hindi niya alam ang tungkol sa aspects ng military. Kung 32 years in the service ka, PMA graduate ka, nako, malaki ang pension. Kaya lang yung 100 pesos, wala na yon. Siguro, ang assessment ko si Tate Rogelio is prostrated soldier. Tapos, ina-idolize niya ang PMA graduate. Kaya nabanggit niya na ina-assume siya PMA graduate. So, ito po, nagpapaliwanag po ako na hindi po talaga 1,000% sure hindi PMA graduate itong na-interview ni Ma'am Lori. Prostrated PMAer siguro. Ina-idolize niya ang So, ulitin ko, ang PMA graduates ay maaasahan. Sino yung bagong namatay lang? Si Senator Biason, class 1961. Mga leaders natin. Ang dami na nating na-produce nga leaders of our country na galing sa PMA.
Noong panahon ng World War II, medyo maging emotional na naman ako. Na-stop ang klase ng mga kadete noong 1941 nung inatake tayo ng Japan. Ang mga kadete, hindi pa handa dahil nag-aaral pa lang. They were commissioned kaagad na third lieutenant at naisabak kaagad sa giyera. So, ako, napakataas ang respeto ko sa Philippine Military Academy as an institution at sa mga PMA graduates. Kung ano ako ngayon, kahit hindi ako PMA graduate, ang mga nag-train naman sa akin, ang mga naghubog sa aking karakter as an officer, are PMA graduates. General Simato, General Carolina, General Gabison, basta yung mga naging commanders ko are PMA graduates at ano talaga, yung kanilang character is beyond reproach. Ang motto, ano pang tawag dito? May 3 values ba ang PMA? Courage, loyalty, integrity. Kung nandun ka sa grandstand ng PMA, may parade ground, tapos may facade, nakalagay doon, courage. Yeah. Talaga, they are brave men and women, ang PMA. They are willing to die for our country. Loyalty, yes. They are loyal to our Constitution, loyal to the Republic, loyal to our people. And then, integrity, yung pagkatao. Ganun po ang PMA graduate. And by the way, yung gastos ng gobyerno bago ka makagraduate sa PMA, nung nandun ako estimate 4 million pesos ang gastos ng gobyerno bago makagraduate ang isang kadete. Ganun po katindi ang suporta ng ating gobyerno. Kaya once na PMA graduate yan, all the way yan talagang they will serve well with integrity, with the competence and everything. Kaya sana kung sino man ang nakapanood sa vlog ni Madam Lori, intindihin na lang yung nabasa ko mga comments, sana tinanong mo kung anong class siya. Hindi man alam ni Madam Lori ang tungkol sa mga class sa PMA. Kasi ang mga magmimista sa PMA, nagtutulungan yan eh. Hindi ni kung totoong PMA graduate si Tatay Roilio at malaman ng isa mista niya, hindi siya, kasi madadamay yung buong klase nila. Hindi pabayaan, nagtutulungan ang magmimista. Okay, so ano ba? Okay, so ulitin ko. Salamat kay Madam Lori sa ginagawa mong pagtulong sa ating kapwa-tao. Sana dumami pa ang mga charity vloggers na katulad natin. Okay? So, i-advertise ko na rin Lori Aquino Talita. Nag-subscribe na ako, mag-subscribe kayo kasi ito ang mga vloggers na kailangan natin. Hindi nila although siguro yung kita niya may ginagastos para sa sarili kasi wala man siyang ibang trabaho siguro. But ang iba ay tinutulong. Ako naman kasi may pension na ako sa gobyerno. More than enough na ito para sa aming mag-asawa. Kaya halos lahat ng aking kita charity vlogging tayo. Kaya natutuwa ako at may Madam Lori Aquino Talita na tumutulong sa ating kapwa. So, walang PMAer na lasinggero na nakatira sa basurahan.